Hi everyone! For today's video, isi-share ko sa inyo yung nangyari sa amin kahapon na naghatid kami sa airport ng pamangkin ko dahil papunta siya ng Japan. At eto nga, 3 a.m. ganito kalakas yung ulan, as in grabe. At inaalala ko nga baka may madaanan kaming mga baha at hindi kami makarating ng airport doon sa oras ng flight ng pamangkin ko. Kaya todo talaga yung dasal ko na sana walang baha at sana hindi kami maligaw dahil kahit sobrang aga pa namin umalis ng bahay, kapag ganito naman po yung sitwasyon ng kalsada, siguradong hindi mawawala na bumaha ang mga daan. Pero syempre, sa tulong talaga ng dasal, nakarating naman kami ng maayos at ng mas maaga pa doon sa airport. So yung inaasahan natin guys na pwedeng mangyaring pangit sa kalsada, na pwedeng mga negative, hindi po nangyari dahil talagang mula bahay hanggang makarating kami ng airport, panay ang dasal ko na sana hindi malate yung pamangkin ko, hindi kami dumating doon ng sobrang konti ng time, tapos magmamadali or magra-rush lahat ng galaw. Kasi ang inaalala ko is yung hindi siya makasabay sa flight niya ngayon. At eto nga, medyo nakita nyo po yan, sobrang bagal na po ng takbo ng mga sasakyan na nasa unahan namin kasi nga halos hindi na makita yung kalsada. Kahit na sabihin mong may wiper naman, pinakamabilis na po yung pag-wipe ng wiper namin, pero hindi pa rin ganun kalinaw yung kalsada pag nakita natin kasi talagang super lakas ng ulan. Etong area po na to ay floodway pa lang, floodway. So, medyo malayo pa kami sa airport kasi papasok kami ng C6 at doon po kami lalabas sa Skyway papunta ng NAIA Terminal 3. Ito namang video na to, nasa C6 na po kami niyan, pero tuloy-tuloy pa rin ang pag-ulan ng malakas. At talagang lahat ng mga nadadaanan namin na kotse, lalo na po yung mga sedan, mga mababagal po yung takbo, tapos naka-hazard din sila kagaya namin. Kasi kailangan po nating magbigay ng warning sa mga kasabayan nating sasakyan na talagang mahirap yung kalsada para hindi nila tayo mamadaliin. Dahil kahit po medyo mataas na po yung sasakyan namin, inaalala pa rin namin na baka bahain. So eto na nga po, dahil sa dasal, maaga po kami nakarating sa airport. Nakapag-almusal pa kami, nakapag-ikot-ikot pa kami, nakapaglaro pa si Miela. At ayan, nag-enjoy siya dito sa airport. Kahit na wala pong dala-dalang tsinelas dahil nga nakalimutan namin yung tsinelas niya. Kaya ayan, to the rescue ang mga titos kapag ayaw ni Miela maglakad. Yun pala yung kagandahan kapag maraming mga titos ang mga anak natin. Madaming pwedeng mag-alaga at magkarga kapag nasa labas. Nakapaalang. Pero tingnan nyo naman, enjoy ang bata. At dahil din po nakalimutan namin magdala ng diaper, ayan, ang diaper po niya ay hindi pa napapalitan. Kaya tuwing tatakbo siya, nag-aalala siya na baka bumagsak yung diaper niya. Pero dahil nga makulit si Miela at malikot, wala po yan, hindi sagabal sa kanya yung diaper na malalaglag. Ang importante sa kanya, makapaglaro siya, makapagtakbo-takbo siya, makapagkulit-kulit siya sa mga titos niya. Kaya tingnan nyo yung kaano siya kasaya dyan. Ayan. Diba? Take note, antok pa po yan dahil sobrang aga po namin umalis ng bahay. So, 3 a.m. pa lang
nasa biyahe na kami. Tapos nagising siya ng mga 3:30 a.m. yata. At yan, ang oras po na yan ay nasa mga 6 a.m. na. Pero tingnan nyo po, takbo ng takbo. Ganon siya ka-hyper kapag nasa labas. After namin kumain, hinintay lang namin mag 6 a.m. and then pinag-check-in ko na din yung pamangkin ko. At habang naghihintay kami kung ano yung magiging problema, hindi muna kami umalis. Kasi if ever man na may problema or hindi kailangan ng pamangkin ko ng tulong, nandito pa rin ako sa airport or kami. Mabibigyan agad namin siya ng tulong sakaling kailanganin. So, eto nga, may nangyaring hindi okay. Buti na lang talaga, nandito pa kami at dahil din kay Miela na ayaw pang umuwi. At ramdam ko din, kami ng anak ko, ramdam namin na hindi pa namin dapat iwan si Baste dito sa airport. Kaya maya-maya lang, biglang nag-chat si Baste ng help. Kasi sumobra po yung kanyang bagahe, kaya kinailangan niya ng pangbayad para ma-check-in niya yung isang bagahe niya na sumobra yung kilo. So, naisip ko, paano pala kung nakaalis na kami, malayo na kami, tapos saka siya mag-chat ng kulang yung pera niya at kailangan niyang magbayad, aabutin po siya ng kanyang flight dahil last call na siya nung time na nalaman na cobra yung kanyang kilo ng bagahe niya. Kailangan nating tandaan na kapag may inihatid tayo sa airport, kapatid, asawa, anak, or ano man yan, dapat pala talaga ay hindi natin iwanan agad. Kasi kung sakali man kailanganin niya ng tulong, nandito pa rin tayo. Kasi talagang yun talaga yung naisip ko. Paano na lang kung nakaalis na kami? Tapos, hindi kami basta-basta makakabalik. Iwanan niya yung bagahe niya. Yun lang ang pinakasolusyon. Iiwanan niya yung bagahe niya and kami na yung kukuha. Babalikan namin para makapag-flight siya. So, yun lang. Na-share ko lang sa inyo yung experience namin ngayong August 10, 2026. Kailangan pagpabalik ng Japan. Bye-bye! Babay Tito Bate! Mama na Tito Bate! Si Tita Angkol! Dito ang call. Dito na angkol pa. Ilang taon na? Ito angkol sabi ni Years na?